Nagluto nga na naman yung pabigat sa bahay. Gusto pa, laging masarap yung ulam. Nag-cravings nga sa overloaded pares tong pabigat sa bahay, kaya naman nagluto na siya ng overcrowded kare-kare. Mahal kasi ang karne, kaya naman in-overcrowded na lang sa gulay para magmukhang marami. Sabi ko nga kay Mine, gisingin niya ako ng alas 6 ng umaga at mamamalengke kami para hindi mainit. Kaya naman bumangon ako alas 8 na ng umaga. Gising na talaga mamalengke ka. Kaso nahihirapan akong bumangon. Sino ba naman kasing gigising sa lambing ng boses ni Mine? Tapos yung pagtapik-tapik niya pa sa akin, ang hinhin. Kala mo nagpapatulog ng baby kaya lalo kong inaantok. Madaling araw na nga kasi kami nakatulog ni Ninang Thea, kaya hirap na hirap akong bumangon. Sabi ko nga itigil niya na yung video, wag niya na akong bibidyohan at pangit ako sa personal lalo na kapag kabagong tulog. Mukha kasing manas yung mukha ko kapag kabagong tulog. Pagkagising ko nga sa umaga, nakaready na yung mga damit ko, kaya nagbihis na ako. Ganyan ako asikasuhin ni Ninang Thea. Wala lang, share ko lang. Sabi niya kung tinatamad daw akong mamalengke, magluluto na lang daw siya ng itlog. Kaya naman sabi ko, alis na kami at tumayo na ako. At dahil nga gusto ko mag-ulam ng masarap, kailangan maging masipag. Nagpunta na nga kami ni Mine sa palengke para mamili ng mga compliments ng kare-kare. Inuna na nga naming bumili ng mga itlog pero hindi namin siya isasahog. Mura daw kasi ang itlog dito sa may tapat ng Mercury sa may Bankers Gate 4. Kaya kahit mainit at malayo, nilakad namin ni Ninang Thea para makatipid, para yung sukli ibibili ko na lang ng pundador. Bumili nga pala kami ng maraming itlog kasi nag-ulam kami ng masarap ngayon para sa mga susunod na araw. Iba't ibang recipe ng itlog na naman. Habang naghihiwa nga ako dito, sabi ko kay Ninang Thea, videohan niya ako. Kaso merong makulit na atab dito na nanggugulo. Ano ba? Ba't nandun ka? Ano ba yan? Akala ko nga may peace of mind na ako sa mga oras na to habang naghihiwa ako, kaso merong atab dito. Hindi ko alam kung gusto niyang tumulong o gusto lang niyang maglaro. Thank you. May sili. Give mo yun kay Dada. Tsaka ito pa. Thank you po. Ito pa. Give Dada. Thank you po. Assistant. Dami. Kiss na Dada, kiss. Kiss Dada. Kiss. Kiss Dada. Kiss Dada yung may tunog. Nakakawala talaga ng pagod pagka merong atab sa gilid-gilid na malambing. Kaso hindi kami matapos-tapos sa ginagawa namin ni Ninang Thea, kaya ininutusan muna namin siya bumili ng tubig. Habang bumibili nga yung bata ng tubig at wala siya, sinamantala ko naman ng umpisahang magluto. Inahon ko na nga rin pala itong liempo para lumamig na at nang maiprito. Iniwan ko nga pala yung mga hiniwa-hiwang pata ni Insan. Papakuluan ko pa nga ng konti para medyo lumambot dahil matigas-tigas pa gawa ng kanyang makapal na kalyo. Pagkatapos ko ngang ipunch saglit sa kumukulong tubig yung sitaw saka yung pechay, sinunod ko namang iprito itong mga longta. Inumpisahan ko na nga rin palang magisa ng wangba saka ng yasibu. Gagawa na nga pala ako ng kare-kare sauce. Binuhusan ko na nga rin pala ng harina. Hindi ko alam kung tama pero bahala na. Sinunod ko namang ilagay itong peanut mother. Yung mas maliit kasi dito, ang tawag peanut daughter lang, corny. Oo nga pala, hindi pa ako nagpapakilala para sa mga new viewers ko. Hi, ako nga pala si Dada Bro. Yung tipo ng tao na sa unang tingin masipag, lalo na pagdating sa pagkain. Oo, matakaw ako, matakaw sa goals, hindi lang sa pagkain. Buraot daw ako, oo, buraot kong makapangarap dahil yung mga pangarap ko laging above the clouds. Aminado ako, tamad din minsan, pahinga lang daw sabi nila, kaso ako yung taong maraming pahinga pero laging pagod. At higit sa lahat, certified pabigat sa bahay, kaya ako naghahanap ka ng inspirasyon sa buhay na medyo magulo, nandito lang ako. At dahil nga makapal na yung mga kalyo sa pata ni Insan, nilagay ko na siya dito sa may ginawa kong kare-kare sauce. Kaso may problema, hindi pa tapos yung niluluto, naubusan na ng gas yung tangke ni Ate Rose. Kaya makikiluto na lang muna kami sa tangke ng kapitbahay. Minsan naman nakikiluto din sila sa amin, kaya it's a tie.
Yung lechong kawali na nga lang yung hinihintay, kaya sabi ko kay Ninang Thea, mag-waiting na siya para sosyal. Kaso iniwan niya ako, umalis siya. Pagbalik niya, sabi niya 60 kilos daw. Nagtaka ako, ano yung 60 kilos? Sabi niya, sinabi ko daw mag-waiting siya. Hindi kami nagkaintindihan ni Ninang Thea. Sabi ko, ayusin niya yung ulam, yung parang may design-design para kunyari sosyal. Kaya pala nawala siya kasi kinuha niya yung kiluhan at nag-waiting siya. Yay! Sa wakas, tapos na. Yung tanghalian namin, papunta na sa merienda. Binudburan ko na nga rin pala ng durog na mani para may arte-arte. Oh, lakas maka-catering, overcrowded kare-kare. Ulam pa lang, itsura na. Ito yung ulam na tinipid pero tinamad. Siyempre, dahil demanding tayo sa bahay, hindi pwedeng walang cook. Kung napansin nyo, hindi nga pala kami nagluto ng alamang kasi tinatamad ako. On the other hand, hindi ako masarap magluto. Pag nagluluto kasi ako ng alamang, parang lasang bukayo. Sa dami ng asukal na nailalagay ko. Buti na lang merong nabibiling alamang. Eto, Ligate, masarap talaga at maraming laman. Kita nyo naman sa video, what is advertised, what is expected. Ha, ano daw? Basta, what you see is what you get. Kaya sa mga gustong umorder, message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. Wala akong commission dyan. Gusto ko lang talagang i-promote kasi masarap talaga. Ulam pa lang, amoy na. Tara, kain tayo. First bite. Sarap talaga. The best. Huwag pa lang amoy na. Ulit oh. Yeah. The best talaga. Busog na naman yung pabigat. O siya, maraming salamat sa lahat ng nanood. Paalam!